pinaka-importante sa buhay natin. At pag walang Word of God, hindi tayo puno sa salita ng Diyos, talagang manghina tayo. Hindi lang tayo manghihina, kundi nakakaramdam tayo na parang nauubos yung ating kaluluwa. No, nanghihina. Pag wala kang salita ng Diyos, wala kang prayer, hindi ka maingat sa spiritual life mo, madali kang maligaw, madali kang itumba ng kaaway. Yun po ang isa sa mga kadahilanan. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Importante ang Word of God. Kaya akala ng iba, lalo na yung mga kabataan, akala lang nila, tsamba-tsamba lang yung Word of God. Akala nila, okay lang yung wala kang devotion, wala kang prayer. Akala nila okay lang yun. Hindi nila alam na namamalnourished yung kanilang kaluluwa. No? Pag wala, pansinin niyo po, ako, maraming beses na ako nakatagpo ng mga kabataan, minsan nga, young pa eh. No? Pag walang Word of God, maniwala ka, araw-araw mapapagalitan mo. Kasi lagi palpak eh. Araw-araw masasabihan mo. Yung tao namang sinasabihan mo na lagi mong pinapaalalahanan, tititigan ka lang yan at tititigan. Ganun-ganun lang buhay yan. Kasi nga, wala ka hindi upgrade. No, hindi upgrade ng kanyang pananampalataya. Pero kung yan may Word of God, maniwala po kayo, yung imposible, pwede maging possible. Kasi nga yung Word of God, malaki nagagawa niyan. Lalo na kung gusto mong mag-aral, natural, umpisahan mo sa Word ng God. Gusto mong mag-aral, gusto mong mag-college, gusto mong mag-high school, gusto mo yung dapat mong gawin sa mga plano mo sa buhay mo, sikapin mo yung Word of God. Unahin mo, ang buhay ng tao, unahin mo muna yung hakbang mo sa Diyos. At madali na yun, pag nauna mo yung mga hakbangin mo sa Panginoon, madali na ang pag-aaral, madali na ang tuition, madali na ang pera, madali na ang kagalingan ng mga karamdaman, madali na ma-overcome ang mga pagsubok. Pero yung iba, akala nila ganun-ganun lang. So hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sinabi yan ni Jesus, sapagkat siya mismo ay naranasan niya ang mag-fasting, naranasan niyang mag-devotion, naranasan niyang kumakain ng salita ng Diyos. Tandaan mga kapatid, tayong mga leader na, tayong mga katatayan na, hindi lang katatayan at mga young prophetic teens, kailangan din ay meron silang kaisipan galing sa banal na Espiritu. Sabi nga, the Word of God is our spiritual food. No? In the same way that our physical bodies hunger for the food. Kung ang ating kaluluwa, kung ang ating physical na katawan ay hindi makakakain ng pagkain na literal na pinakain natin, madali po tayo manghina. Hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo makapagbuhat, at hindi tayo makagawa kasi hindi tayo nakakain at hindi tayo nakakainom ng tubig. Yun po yung isa sa mga kadahilanan. Pero pag ang kaluluwa ay hindi na nakakaranas ng gutom ng salita ng Diyos, ibig sabihin, sanay sila sa ganung sitwasyon na hindi na kumakain ng Word of God, hindi na nagpipray, parang wala lang sa kanila. No, tandaan po natin, ang panlaban lang ni Satan sa mga kabataan, kahit may mga matatanda pagka naakay sila ng kanilang ML, lalo ngayon may uso ngayon, may bago. Hindi lang ML, mayroon pa. No? At yun pa nga isa sa mga sinend ko sa group chat, na talagang niliwanag ng isang pastor nang nagsasalita na ang ML, pag naadik ka dyan, napupunta ka na sa bitang sa Satanas. Tayo rin, ganun din. Nakakaranas tayo ng pag hindi tayo nakakakain ng Word of God, hindi tayo nakakapag-pray, ganyan po yung nangyayari. So pag walang Word of God, manghihina po tayo. Hindi po tayo
mabubusog, hindi po tayo lalakas, pero malinaw ang sabi ng Panginoon, the true children of God desire to feast on God's Word. What happened if we do not eat? No? Ano daw, sabi rito, ano ang mangyayari kung hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos? Number one, we get weak. Nangihina. Kung yung nga lang mag-fasting ka, hindi ka kumakain ng 3 araw, hinang-hina ka na, masakit ng ulo mo. How much mo pa kaya yung spiritual life mo? So, we get weak. There is not enough food. Our body becomes weak. So, will our spirit be, if we neglect God's Word, the Scriptures give us spiritual strength. Kung kulang daw ng pagkain, nangihina ang ating katawan. Yun ang sabi dito. Magiging gayon din ang ating espiritu kung pababayaan natin na ang salita ng Diyos ay hindi natin pakainin ng salita ng Panginoon ang ating katawang espiritual. So meaning, ang sabi diyan ay the word scripture give us spiritual strength. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng spiritual na lakas. So yun po ang kalakasan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi natin dapat to panghinawaan o pagsawaan at iwalang bahala. Pangalawa, we get sick. Nagkakasakit tayo. Wala tayong panangga eh. Wala tayong panangga ng Word of God. Aside from weakness, we also get vulnerable to many diseases if we fail to nourish ourselves with God's Word. So, bukod sa kahinaan daw, ay nagiging vulnerable din tayo sa maraming sakit kung hindi natin mapapakain ang ating sarili sa salita ng Diyos. So, sa araw-araw ng ating buhay, tandaan natin, pag-isip natin sa umaga, kahit isang verse lang, kahit kung munang pakahaba-habaan pa yung journal mo, kahit isang verse lang, ay may sulat mo lamang may demo mo lamang yung word ng God, yung makareceive ka ng salita ng ating Panginoon na magbibigay ng lakas sa ating buhay. Masabi ba natin amen? So, yun po ang isa sa mga pinakamahalaga sa lahat ng bagay. There are many Christians who are sick in attitude spirit because they don't give time to God's Word. As a result, they fail to produce the fruit of the Spirit. They need the Word to be healed inwardly. Kaya pag wala daw yun, pag ang salita ng Panginoon, sabi nga, may sakit na sa loobin, pati ang ating espiritu. Hindi lamang, pati yung ating pong time. Hindi tayo dahil hindi nagbibigay ng oras sa salita ng Diyos bilang resulta na bibigo sila sa mga bunga ng Espiritu, kailangan nila ang salita upang gumaling ang ating panloob na kaluluwa. So kung merong mga inner wounds, merong inner healing sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Dapat yun mawala, no, yung ating mga sugat. Kailangan natin na gumaling yung ating kaluluwa. Kasi pag ang ating kaluluwa, yung ating espiritu ay maraming nararamdaman, madali po tayong panghinaan ng loob, madali po tayong mainis, madali po tayong magalit, madali tayong mawala ng gana, pati yung appetite natin ay napupurnada. Nawawalan tayo ng gana. Kung di mo pagbabasa, na pag nakita mo mahaba yung babasahin mo, tatamarin ka na eh. Kasi nga, wala yung Word of God. Dapat araw-araw lagi tayong nagbabasa. Mahaba, maiksi, mahaba, o maiksi. O maiksi, importante, nakakabasa tayo. Nakakatulong kasi yun sa atin pag nagbabasa tayo ng Word of God. Lalong-lalo na hindi tayo mapapasukan ng Alzheimer spirit. Kasi yung isipan natin, malilimutan man natin ng iba, pero yung Word ng God, never na natin yun makakalimutan. Pangatlo, we die. Mamamatay tayo sa presensya ng Diyos.
Pag nawala ang presensya ng Diyos, mamamatay tayo. Walang disciple, walang prayer, walang devotion. Mabuti pa, magugas ka na lang ng plato araw-araw. Hindi ka rin lang naman gagawa sa Panginoon. So yun po ang kailangan po natin. Kailangan natin ay gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, many Christians lose their love toward God because of many things. Marami daw mga Kristiyano ang nawawala na ng pag-ibig sa Diyos. Marami ng mga Kristiyano na matamlay na magbasa ng Bible at marami rin mga mananampalataya na wala na silang appetite sa Word ng God. So mga kapatid, na mapapansin natin ang sinasabi ng Panginoon, and one of this is taking for granted or forsaking God's Word. The Bible commands us to guard our lives with sound teaching and doctrines that we may make it to the end of Christian walk. Kaya malinaw ang sabi dyan ng 1 Timothy 4:16. Kaya kailangan ay maraming bagay, sabi nga, sa Diyos dahil maraming bagay, ang isa sa mga ito ay pinapawalang bahala, ang iba tumatalikod na sa salita ng Diyos. Akala nila, ganun-ganun lang yun, pero hindi nila alam, hindi mo pati pananalapi nila, pati kasiyahan sa bahay, sa pamilya, nawawala yung harmonious relationship, pati yung init ng pagkakaisa kasi wala yung Word ng God. Kung araw-araw natin pagpupulay-pulayin yung salita ng Panginoon, sabi nga, if we daily meditate on His Word every morning and every evening, we will be like and be planted on a riverside para tayong punong nakatanim. Nakatanim sa ilog o sa tabing ilog at tayo ay namumunga. So yun po ang mahalaga at tatlong bagay na to para ma-overcome natin na hindi tayo manghina, hindi tayo manglupay-pay. Kailangan natin na yung salita ng Diyos ay maging prinsipyo ng ating pananampalataya. Such tree always blooms and never dries up. Sabi roon, ang gayong puno ay laging namumulaklak at hindi natutuyo, ganun din ang mga disciple ni Jesus. Tayo bilang mga mananampalataya, kailangan din natin na nakababad sa presence ng Diyos para tayong puno sa tabi ng ilog na tayo ay namumunga. Hindi tayo nalalanta, hindi tayo natutuyo. Tsaka malakas yung loob natin umarap sa mga problema. So, paano yun? How do we digest God's Word? Paano natin hinuhukay ang salita ng Diyos dito sa puso natin? Kailangan meron tayong balon na malalim na lalagyan ng salita ng Diyos ang ating puso. Importante yan kasi ako experience ko na yan every morning. Pag wala kang devotion, malungkot eh. Pero pag meron kang devotion araw-araw, na lifestyle na yan ay body clock mo every morning, marami kang ma-receive sa Word ng God. Nagkakaroon ka ng mga idea, minsan may ma-receive kang revelation ng Panginoon, at bukod sa revelation ng Lord na nararamdaman mo, ay naroon yung kalooban ng Diyos para tayo lumalim. Ito yung una, own a Bible. Mag-aari ng Biblia. Ibig sabihin dito, ang Word ng God ay pinakamahalaga, personal. One must personally own Bible. A Bible. When buying it, make sure it is the language and version that you find easy to understand. So, ang Biblia, kahit maluma yan, nananatili yan. Isang dapat na personal na pagmamayari ng Biblia, kapag bibili ka nito, kailangan siguraduhin mong nasa wika at version. Makikita mo NIV, National NLT, King James Version, at marami pang mga version
na nandoon na maiintindihan natin. Kaya madaling maunawaan ang mga version na to kapag ito po ay napipili natin itong gusto ko. No, pumili din ng isang malaking na limbag o isang malaking tawag dito, merong ano rito. Pumili ka ng isang magandang Biblia na sanay mong basahin, na magiging pamilyar sa iyo. Ang Biblia ay dapat pinakamahalagang pag-aari natin, na inihahayag natin yung salita at plano ng ating Panginoon. So sa Bible, kailangan natin ito kasi ito yung pagmamay-ari ng Diyos at pagmamay-ari din natin. Dapat yung Bible lagi natin basahin. Hindi natin hayaan nakatambay lang siya sa bahay. Basahin natin yan, tiyagaan natin basahin. Kapag tayo po ay nagbabasa at binibigyan natin ng panahon yan, mini-minister natin. Hindi tayo nami-minister na kung ano pa man sa buhay natin, kundi ang Bible ang nami-minister sa buhay natin. Masabi ba natin, amen? So number 2, give time to Bible reading. Kailangan natin siyang bigyan ng oras. Sa totoo lang, kailangan natin siyang bigyan ng oras. 24 oras at itong araw, imposible wala tayong time dyan sa Diyos. Bigyan ng oras ang pagbabasa ng Biblia. Kahit 5 chapter lang, every day. 5 chapter every day. Ako pong ginagawa ko kasi nga, dahil may study ako sa Pisigami, sa Bible School online, binabasa ko yung buong Genesis. Tapos may mga question and answer yon kasi nandun po yung aral ng theology at kung ano ang ibig sabihin, bakit sinabi ng Diyos na hindi niya nabugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha at ano ang kahulugan ng bahang hari. Yung bibigyan mo ng ano yun. Bibigyan mo ng magandang paksa o magandang paliwanag. At doon mo makikita ngayon, sa sentro ka sa Diyos at sa binabasa mo kung ilang tao ang nandun at sino pinakausap. Ganoon ang theology. So madali mo siya maiintindihan, pero kailangan lang tutukan mo lang siyang basahin maigi para alam mo yung binabasa mo. So bigyan natin ng oras. Sabi nga, no matter how many Bibles we have at home, marami daw, sabi rito, gaano mang karami ang Biblia mayroon tayo, maging sa bahay, kung hindi naman natin binabasa, ito ay walang silbi. So, kailangan natin talaga ang Bible, mapalad tayo, malaya tayo magbasa ng Bible, hindi gaya sa ibang mga bansa. So, ang Biblia, pag binabasa natin, nandoon ang manual, nandoon yung direction, mapa, papunta sa langit, papunta sa paglago, at papunta sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay hanggat nandito tayo sa lupa. So kailangan lamang natin intindihin maigi, ang Word ng God ay nagbibigay buhay sa atin. Kaya yun ang magpapalakas sa atin. Mas madaling maunawaan ang lumang tipan pagkatapos basahin ang bagong tipan. So sa bagong tipan at sa lumang tipan, ang bagong tipan, maraming kwento, pero maraming mga kapahayagan tayong mapapasa. Kaya pag nagbabasa tayo, marami tayong makukwento at masasabi at may pangaliwanag. Kaya dapat yun ang maging lifestyle natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Number 3, receive God's message in the Bible. Tanggapin natin ang mensahe ng Diyos sa Biblia. Pag ang message ng Lord tinatanggap natin, madali pong lumago ang ating isip, ang ating karunungan sa salita ng Diyos. Alam naman natin, ang Word ng God ay matalas, matalim, parang tabak, parang double blade, tapos ang paghihiwalay niya, ang espiritu, ang kaluluwa, at tumatago sa kanyang salita sa kaibuturan ng ating puso, sa ating espiritu. Kasi salita ng Diyos, spirit yan. Sabi niya, reading God's Word is not only for learning, but also for hearing from Him. The Lord wants to speak to us through the Bible
while reading, some verses will seem to jump out of the page to speak directly to us. These are living words that are sharper than double-edged sword. So yun po, double yung talim na makikita natin doon. So this is called rhema. Is Greek and translated as spoken word or now word in English. This is the voice of God which strengthens, encourages, rebuke, or gives vision. If there are verses that speak to us while reading the Bible, receive this as God's message. Una, yung rhema. Dapat yung rhema na marinig natin kay Lord sa ating isip, sa ating kaluluwa, tanggapin natin yun. Kasi makakatulong yun sa atin. Kung ano yung nilalagay niya sa atin, kung ano yung pakikipag-usap niya sa atin sa pamamagitan ng Biblia, habang tayo nagbabasa ng mga talata, tila lalabas yung rhema, no? Yung pahina o direktang pakikipag-usap ng salita ng Diyos sa buhay natin. Matalas kaysa dalawang talim ng tabak yung message ng ating Panginoon. Nandun yung panghihikayat, patungo sa pagsaway, nandun yung makakita tayo ng pangitain, nandun yung tinatawag na rhema na isinalin pa bilang salita na bibigyan tayo ng kapahayagan ng ating Panginoon. Importante kasi yung message na ma-receive natin. Kahit sa mga journal natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga kapahayagan. And next, meditate on God's Word. Pagnilayan ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan, ayusin mo. Damdamin natin yung Word ng God. After receiving the Rhema word, we must give time to meditate on it. Kung sa isang basa mo sa Bible, marami kang nakabasa, naka 5 chapter ka, pero may kakaibang dating sa iyo, doon ka na mag-focus. Huwag ka na bumitaw doon ka na mag-focus. Meditation is pondering for the meaning or implication of the message and relevance to a particular situation in our life. Sa pamamagitan ng word ng God na tinatanggap natin, matapos matanggap ang salita ng rhema, tandaan natin mga kapatid, ay magbigay tayo ng kaukulang oras o pagnilayan ang kahulugan ng implikasyon ng message ng Diyos na narinig natin o nakikita natin. Sabi nga ng 119 verse 98, maaari natin na pagnilayan ang mga sumusunod na mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. So nandoon yung nais ng Diyos kapag tayo po ay tumatanggap ng mga kapahayagan ng Panginoon. Letter A, God's command that should be followed. Sabi roon, utos ng Diyos dapat sundin. Hindi na pwedeng pagpaliban. Hindi natin pwedeng mamaya na lang. No? Minsan, ako nga, minsan ewan ko lang sa iyo, pero ako pag nag-utos, sasabihin sa akin, sandali lang. Tapos makikita mo hindi gagawin, nakakainis eh. No? Kahit ang Diyos nagagalit din sa ganon, naiinis din siya pagka hindi mo siya pinapakinggan. Yung mga ganong sitwasyon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, ang dami kong ginagawa. Kasi ang Panginoon, pag nag-utos naman sa iyo yan, malinaw eh. Kaya kailangan unahin mo talaga siya. Ako may mga utos minsan talagang paulit-ulit. Minsan mapikot ka eh. Tulad ng isang araw, kung nasa may mesa, pagkalipas ng ilang oras, wala pa rin. Tapos ng araw, pinabukasan, nagaganon ko eh. Pag ginagin ko yung table, alam ko talaga meron, hindi na punasan tsaka yung pwesto. Punasan mo yung mesa, di 2 araw na. Punasan mo yung mesa, di 3 araw na. Punasan mo yung mesa, di 4 na araw na. Hanggang saan mo aabutin yung pasensya mo.
Dahil mga ganun kahit yung sa CR. O, ayusin mo yung CR, linisin mo. Lilinisin yung CR, bubuhusan. Hindi, kailangan yung kuskusin mo para yung kapit ng panghin matanggal. Ganun ang panglilinis. Pag utos, dapat talaga trabahuin mo yung gawin mo. Ganun din sa Panginoon. Eh yung inutusan mo, hindi naman nag-journal, hindi naman nag-pray, mabagal kumilos, kaya sa pugang utak. Pero kung word ng God, pinapangalagaan mo, inaayos mo, hindi sa pugang utak mo. Professional ang dating. Masabi ba natin kami? So kailangan talaga yung word ng God. God's command that should be followed. Letter B, a principle to follow. Isang prinsipyo na dapat natin sundin. Dapat tayo maprinsipyong tao. Pagdating sa Word of God, kailangan maprinsipyong tao tayo. Kasi ang Diyos, maprinsipyong Diyos yan. Na kailangan natin gawin. Letter C, a sin to repent from. Ang isang kasalanan, dapat pagsisihan. Pag tayo po ay hindi marunong magsisi ng ating mga kasalanan, palagi tayong naglilihi, palagi tayong patago, no? Marami kang, minsan nga no? Minsan nga, isang araw, pag kayong nag-utos akong bumili ng kape, sabi ko, meron na akong kape. Sabi, hindi, para sa akin yan. Hindi naman niya ininom, di ako na nagtimpla. Kita mo yung pag talaga nagsisinungaling ka, pag iba naman sa man of God, magsisinungaling ka pa. Pag nagsinungaling ka sa man of God, nagsisinungaling ka sa Diyos. Nakikita yung uri ng iyong pamumuhay. Hindi maganda. Kaya kailangan talaga aayusin mo yung pamumuhay mo, yung salita ng Panginoon na natatanggap natin. Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan natin sundin. A promise from God to receive. Isang pangako mula sa Diyos na tatanggapin. Si Lord, pag nangako, tupad talaga. Wala nang paligoy-ligoy yan, tupad, gagawin niya yan. Kasi pinangako niya yan sa iyo. Dapat yun ang makita natin. Yung pinakahuli, an example to follow. Isang halimbawa na dapat sundin. Kaya kapag ginagawa natin ito, nagiging maganda yung takbo ng ating buhay at sa ating leadership. Na nagkakaroon tayo ng isang magandang plano at nagkakaroon tayo ng isang cell group na magagawa natin palaguin. Kahit 3 tao lang yan, dadami yan. Kasi kailangan yung lifestyle natin ay makita ko. Next, memorize God's Word. Tayo po, kahit na mga may edad na tayo, dapat nag-memorize pa rin tayo ng verse. At ako po ay isa po sa mga favorite na memory verse ko. Lahat paborito ko, pero mga madali ko lang siya makuha. Papasahin ko lang siya ng 50 times. Tulad ng Colossians 1:10, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. 50 times na yun, sa ulado ko na yun. Kahit ngayon, kaya sharp pa yung isip ko eh. Madali lang mag-memorize ng word. Madali lang. Pag yan pinagpukusan mo lang. Kunyari, binasa ko ngayon, wala naman akong ginagawa. So bago ko matulog, basahin mo lang paulit-ulit yan. Alam ko na. Ganun dapat yung Sa 91 naman ng awit, he that dwelleth in the secret place in the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So pag yung binabasa mo lang, inuulit-ulit mo lang yan, ayun na. Madali mo na malaman. Kasi may Holy Spirit tayo magturo sa atin. John 8:31-32, if you abide in if you obey my teaching, you are really my disciple. You will know the truth and the truth will set you free. So pag meron tayong ganitong mag-memorize ng Word ng God, yung memorize mo sa Word ng God, yan ang gagamitin ng Holy Spirit para ituwid yung mali mong katuwiran. Pag naharap ka sa pagsubok, magagamit mo yung Word ng God. Masabi ba natin amen? So yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Mag-memorize tayo ng verse. Gawin natin yun. Kahit maka-memorize lang tayo
ng isang verse sa isang araw na lang. Nung araw nung nasa Saudi ako talagang patalasan ng isip. Pinag-memorize ako ng 5 verse sa isang araw lang yun. May ginalaman na ang trabaho ko ay 5 days lang, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kakain ako ng tanghalian, tutulog ako, pagdating ng alas 5, mag-memorize na ako ng verse. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto, wala namang istorbo. Kaya doon nahasa yung aking pag-iisip. Mas mahirap pa nga ako mag-memorize sa Tagalog yun. Mas sa English, natatandaan ko agad. Mas mabilis ako doon. Kaya nga mga kapatid, yan po ang kailangan po natin, pag-memorize tayo ng word. Sabi nga, it is very beneficial if we can memorize the verses the Holy Spirit will give us. In the Old Testament, God commanded His people to keep His words close their minds and hearts. Deuteronomy 11:18. Kaya kailangan po natin gawin ito. Ang napakalaking pakinabang kung sinasaulo daw natin ang mga talatang binibigay ni Holy Spirit sa lumang tipan at kung paano tayo inuutusan ng Diyos sa kanyang ang kanyang mga tao na panatiling malapit sa isipan at puso ang kanyang mga salita. Kailangan natin ganun tayo. I-memorize natin ang word ng God. Lalo na pagkaharap tayo sa problema, ang kailangan natin, solusyon. Hindi po panghihina. Solusyon na natin. Ganito sabi ni Lord sa akin napanghawakan ko yung kanyang salita. Ganito sinabi ni Lord sa akin magtiwala lang ako sa kanya, sumunod lang ako. Sabi ni Lord sa 28 ng Deuteronomy, kung susundin ko lang siya at makikinig, ako'y pagpapalain niya alinman sa mga bansa. Dapat yun ang ating mga punto sa ating Panginoon. Pag nahaharap tayo sa mga ganung klase ng problema. And next, live out God's Word. Buhayin ang salita ng Diyos. Tandaan, bakit namamatay ang salita ng Diyos sa mga leader? Alam niyo kung bakit? Hindi pinapaniwalaan. Pag hindi natin pinapaniwalaan ang salita ng Panginoon, dapat yung salita ng Diyos na marinig natin, pag hindi natin pinapaniwalaan yan, namamatay yung word ng God sa atin. Kasi nga, hindi tayo naniniwala. Pero malinaw ang salita ng Panginoon, dapat tuparin natin. We must be doers and not just hearers of God's word. A person who always listens to the word but does not obey what is said is foolish. Mga kapatid, dapat tayo maging tagapagpad, at hindi lamang tagapakinig ng salita ng Diyos. Ang taong lagi nakikinig, sabi doon, ng salita, ngunit hindi sinusunod, siya po ay sinasabihan na hangal, na walang paniniwala, at tayo ay tinawag na hindi lamang upang makinig sa salita ng Diyos, kundi ilapat din natin sa ating buhay ang kaalaman na walang pagkabuhay at pagkukunwari sa mata ng Diyos. Dapat totoo tayo sa Panginoon. Masabi ba natin amen? And next, continue to live out God's Word. Patuloy natin buhayin ang salita ng Diyos. Diyan na papasok yung faith natin. Diyan na tayo maniniwala. Kaya malinaw na living out God's Word must be continue until Jesus Christ return. Ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay dapat ipagpatuloy hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos na para bang dadating na si Kristo sa araw ng bukas. Yan po ang isa sa pinakamahalaga. Kanina, 40 days na pala ni Roger. At nagbaba ako ng message doon para din sa kalaman ng lahat. Wala pong 40 days sa Biblia. Si Brother Roger, nasa piling na ng Diyos. Hindi na po natin siya kailangan ipag-pray.
Tapos na ang kanyang buhay sa mundong ito. Mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa buhay natin. Tayo nakikipaglaban pa. Samantalang siya, namamahinga na at kasama niya ang ating Panginoon. Marahil bago siguro namatay si Brother Roger, nag-pray siya, Lord, bahala ka na kay Maria, bahala ka sa mga anak ko, at yung perang iniwan ko, kayo na po ang bahala dyan. Tanggap ko na po na ako ay tinatawag ko na. Tandaan, walang 40 days sa Bible. Ang importante yung mga taong iniwan niyang buhay, yan ang dapat ipanalangin. Amen? So yun po ang kailangan po natin paniwalaan, na patuloy na buhayin ang salita ng Diyos. Dapat sinasabi namin yung totoo, na huwag magtampo, huwag magalit, walang 40 days, at wala rin babang luksa, wala din purgatorio, wala rin kalapuan, wala sa Biblia. So ang kailangan po natin gawin ay isabuhay natin yung nais ng ating Panginoon. Gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Kaya nga, ang pananampalataya, sabi may mga Kristiyano nagsimula ng maayos sa kanilang pananampalataya, ngunit nabigo silang magtiyaga sa katagalan, puno sila ng kaalaman, ngunit ang alam nila ay hindi nakikita sa kanilang buhay. Nawala yung tiyaga, puro lang oo, pero wala yung tunay na paniniwala sa kaalaman ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan, itong Word of God na sinasabi ko sa inyo, mismo ako ginagawa ko. Araw-araw nag-devotion. Araw-araw nag-pray. Application, what must we do to develop discipline Bible study habit? So malinaw doon na sinasabi ng Panginoon. Ano daw dapat nating gawin para magkaroon ng isang disiplinadong ugali sa pag-aaral ng Biblia? Mag-meditate. Yun ang pinakamahalaga. Mag-meditate, ugaliin natin manalangin. Lahat tayo magsimula sa meditation, sa prayer, hanggang tayo ay lubusan mahubog na mahubog ng Panginoon. Pero lang pong testimony. Ang Lord nangusap sa akin, ibababa ko ang pagpapala sa iyo, pero gusto kong malaman mo na kailangan yung word na ibigay ko sa iyo, pangahawakan mo pagsasabuhay mo at maging totoo ka sa akin. Huwag kang maghintay na maraming mga kapalit. Basta concentrate ka sa word, pangaral mo salita ko, akong bahala sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. So meaning, focus ka sa word ng God. Kaya po yung mga taga-home office sa Butuan, binugbog muna sila sa Word of God. After na mabugbog sila sa Word of God, at sila po ay hinulmahan at binaba yung DNA, doon pa lang sila nakatanggap ng mga clients, ng mga blessing, ng mga iba't ibang uri ng kasaganaan, ng pagpapala ng ating Panginoon. Kasi yung Word ng God, yun ang naglagay sa kanila ng hulma. Kung baga sa pinanday muna bago bigyan ng blessing ni Lord para hindi waldas ang blessing. Para maging halimbawa siya sa maraming tao. Pag nagsasalita, magaling maniwala at magaling ma-disciple. Pangalawa, what are the hindrances why some people cannot obey God's word? Ano ang mga hadlang daw kung bakit hindi maaaring sundin ng ilang tao ang salita ng Diyos? Kakulangan ng paniniwala sa Diyos. Pangalawa, kakulangan ng hindi pag-devotion, hindi pag-pray sa iyo sa mga matitinding problema. Pero salamat kay Lord, yung word na yan po ang pinaka-importante sa lahat. Maigi nga meron tayong ganitong teaching, ganitong katuruan. At magagawa natin ang gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Kahit itong mga lesson na binababa ko sa inyo,
Yung iba nga, pinasa ko na yun. Nakaporma na yung mga materials, puso na lang ang kailangan mong iayos. Isip at espiritu. Tandaan, hindi ang secular ang magmi-minister sa iyo. Hindi ang pera ang magmi-minister sa iyo. Ikaw ang magmi-minister sa secular, ikaw ang magmi-minister sa finances. Pag yan nagawa mo, dating ng dating ang pagpapala. Di minsan di ka mauubusan. Tandaan mo yan. Kaya hindi tayo dapat malayo sa layunin ng Panginoon at sa Kanyang mga plano. Amen? Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat sa buhay ni Brother Rudy, ni Brother Edward, ni Brother Robert. Itong mga kapatid kong ito sa Panginoon, lagyan mo sila ng katapangan, Panginoon. Nasabihin ang katotohanan at ikaw ang siyang maluwalhati. Gamitin niyo sila, Lord. Sila ang gamitin niyo sa secular, sa trabaho, at hindi ang pera ang gagamit sa kanila. Sila mismo at ikaw ang siyang maluwalhati. Magkaroon ng gawain sa kanilang mga trabaho. Ng buong tapang, paniniwala, pananampalataya, kay Holy Spirit sila aasa at lagyan ng katapangan at ang salita mo ay patuloy nilang mameditate. I-bless mo, Panginoon, ang buhay ni Sister Liway, Sister Medi, Sister Melissa, si Vivienne at si Lake, Lord. Patuloy mo silang kasihan ng Holy Spirit. Gamitin mo sila in a mighty way. Lalo na sa huling panahon ngayon, ikaw ang siyang umilos, yung word mo na ma-receive nila, kagalingan niya ng kanilang karamdaman. Pag sila'y makaramdam ng malubhang karamdaman, pinakamatagal na isang araw, magaling na sila. Kaya Panginoon, pagpalain mo sila, pati sa kanilang pananalapi, pati sa kanilang kalusugan, at sa area ng buhay nila. Pagalingin mo ang buhay ng bawat isa at kalusugan, pati ang kanilang pananalapi at kanilang mga spiritual life. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa patnubay ng Holy Spirit. Amen and amen. Palampakan natin ang Panginoon.